Sa gitna ng kulog at kidlat sa dapitan, isang kakaibang kaganapan ang naganap. Sa loob ng kanyang lumang silid, habang nagbabasa si Dr. Jose Rizal ng isang lumang aklat ng agham, biglang lumiwanag ang paligid. Umikot ang hangin at tila may puwersang humigop sa kanya, hanggang sa tuluyan siyang nawala sa gitna ng liwanag. Pagkatapos niyang mawala sa liwanag si Dr. Jose Rizal, ay natagpuan ang sarili sa isang maliwanag na kalawakan na punong-puno ng mga makulay na pagliko at mahiwagang simbolo. Sa kanyang mukha, makikita ang paghanga at pagkamangha habang pinagmamasdan niya ang kamanghamanghang tanawin sa paligid. Nagmulat si Rizal. Iba na ang paligid. Mataas ang mga gusali. Makinis ang mga sasakyan na walang kabayo. May mga ilaw na di nagsisindi ng apoy. At halos lahat ng tao'y may hawak na maliliit na kahon na may mga larawan. Jose Rizal, naguguluhan. Nasaan ako? Anong lungsod ito? At anong uri ng mundo na ito? Sa kanyang pagtingin sa paligid, napansin ni Rizal ang mga tao na abala sa kanilang mga kahon, tila may sariling mundo. Ang mga sasakyan ay tumatakbo ng tahimik at mabilis, at ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa malalim na dilim. Napadpad si Rizal sa Ayala Avenue, Makati. Napapalibutan siya ng mga nagmamadaling tao. Naka-Amerikana, may earphones, may cellphone, may mga electric car. May isang lalaking Pilipino ang napansin ang kakaibang anyo ni Rizal na nakabarong Tagalog at sombrero. Lalaki, natatawa. Kuya, cosplay ba yan? Ang galing ng getup mo ah. Parang si Rizal. Rizal, tahas ang sagot. Ako nga si Rizal. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Ano ang taon ngayon, lalaki 2025 pre? Baka nagloloko ka lang. Dinala ng lalaki si Rizal sa Museo ng Pambansang Bayani sa Fort Bonifacio. Laking gulat ni Rizal nang makita ang kanyang sariling rebulto. May mga aklat siyang isinulat larawan niya sa pera at mga estudyanteng nagpipicture. Rizal, tila mangyak-ngyak. Hindi ako makapaniwala. Naalala pa pala ako ng aking mga kababayan. Isang estudyanteng babae ang lumapit. Estudyante. Sir, pwede po ba akong magpa-selfie? Rizal selfie. Pagkatapos ng isang kuha, nakita niya ang kanyang mukha sa cellphone. Rizal, aba, may sariling litografiya ang kahong ito. Habang nakatingin siya sa screen, ang mga kaibigan ng estudyante ay masayang nagtatawag sa kanya. Nagpa siya si Rizal na makipagtawanan, nag-post siya sa tabi ng estudyante para sa isa pang litrato. Matapos ang ikalawang kuha, sinimula ng estudyante na ipakita ang larawan sa kanyang mga kaibigan. Ang saya at kasiyahan ay tila umaabot sa buong bakuran ng paaralan. Pagkatapos ng isang kuha, nakita niya ang kanyang mukha sa cellphone. Lumapit ang isang mamamahayag na vlogger at kinuhanan siya ng panayam. Sir, kung totoo ngang kayo si Jose Rizal, anong mensahe niyo sa mga Pilipino ng 2025? Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng sigla at pag-asa habang sagutin niya ang tanong. Sa inyo mga kabataan, itaguyod ang katotohanan at karapatan. Maging inspirasyon sa bawat Pilipino upang ipaglaban ang kinabukasan. Ang mga kabataan ay napuno ng inspirasyon habang tinatanggap ang kanyang mensahe, isa-isang isinusulat ang mahalagang aral upang maipasa sa susunod na henerasyon. Sa panahon ng liwanag at teknolohiya, huwag kalilimutan ang tunay na halaga ng kalayaan, ang kakayahang mag-isip, magmahal sa bayan at maglingkod ng may dangal. Ang kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan, ngunit kailangang turuan silang mahalin ang katotohanan. Sa kanyang mga salitang iniwan, alisin ang takot sa puso ng kabataan at itaguyod ang kanilang pag-asa at pananampalataya sa hinaharap ng bayan. Ang mga aral ni Dr. Jose Rizal ay nananatiling mahalaga, nagbibigay liwanag sa landas ng kabataan patungo sa kanilang mga pangarap at tunguhin para sa bayan. Kinabukasan nawala si Rizal. Wala ni isang bakas, maliban sa isang sulat na iniwan sa harap ng kanyang monumento. Bayan ko, ikaw ay nabago. Ngunit sana'y manatili kang matalino, malaya at mapagmahal. Sa muling pagkikita, Jose P. Rizal. Sa paglipas ng panahon, ang bayan ay umusbong at nagbago, ngunit ang mensahe ni Rizal ay nananatili sa puso ng mga kabataan. Ang mga mag-aaral na puno ng pag-asa ay bumalik sa kanyang monumento, nag-iisip kung paano nila maipagpapatuloy ang kanyang mga pangarap para sa kanilang bayan.